Nagkaproblema lang nung pagka-uwi namin, wala yung bag ni Kureha. Nakalimutan niya sa bench kung saan sila kumain kanina. Kung mapapansin niyo, iba na yun. Hi guys, kakagising ko lang galing ng bar shift. Ginising ako ng asa ko dahil linalag na daw si Ruka. 39.6 degrees inabot ng lagnat niya, kaya to dadalhin ko siya sa hospital. Di na ako nakapagstuklay diretso na bike agad. Medyo mainit ang tinik ng araw ngayon pero walang problema. Dito kasi sa Japan, sobrang dami ng mga hospital. Kung san-san lang sa may gilid meron kang makikita. Maganda kasi yung healthcare system dito, kaya karamihan sa mga tao, nagpapa-check up talaga kahit anong karamdaman lang. Yung mga hospital dito parang mga clinic, maliliit lang kaya sobrang bilis lang ng mga serbisyo. Meron naman mga malalaking hospital pero usually pag emergency lang yung ginagamit. Ito palang pinuntahan namin ay hospital para sa mga bata. Kaya ito, may mga books para malibang sila habang naghihintay. Alam nyo ba na libre ang bayad sa hospital at mga gamot para sa mga bata dito sa Japan? Kung may babayaran ka man sobrang late lang. Pinupush kasi talaga nila na lumaki yung populasyon dito kaya ang daming binibigay na benefits para sa mga bata. Pero kahit ang daming efforts na ginagawa ng gobyerno, no, halos wala pa rin talagang effect. Feeling ko naging kultura na rin talaga ang pagiging single. Well, kasama na rin yung hirap ng buhay, syempre. Kayo ba, mas prefer nyo ba na single na lang? Anyway, eto, natapos na kami magpa-check up at kukunin na namin yung mga gamot na nireseta ni Doc. Sa awa ng Diyos, wala naman daw malubhang sakit si Ruka. Inisip ko kasi baka na dengue. Tingnan nyo naman yung paa niya. Sobrang namaga sa kagat ng lamok. Oo guys, may mga lamok din dito. Sinasakop nga nila kami dito tuwing summer eh. Bali dumating na pala yung mga gamot. Wala kaming binayaran dyan, Nikusing. Sa Pinas pala, ano yung mga benefits dyan para sa mga bata? Nung pauwi pala kami nakasabay namin sa daan sila ate at mami. Galing sila sa event sa nursery school. Dapat kasama si Ruka dun pero nilalagnat nga kaya di siya nakasama. Mayat maya sinamahan ko naman si Kureha sa gymnastics niya. Kahit halos wala pa akong tulog, larga na naman tayo sa labas. Pero grabe, sarap talaga magbisikleta sa Japan, no? Interesado ba kayo kung mag-live cycling ako minsan? Para makita nyo in real time yung view dito. Comment bike kung gusto nyo. Anyway, nakarating na kami sa gymnastics school ni Kureha. May evaluation pala sila ngayon. Bali, check nila bawat isa yung progress at i-grade yung performance nila. Ito nga, medyo hirap pa siyang umikot-ikot sa horizontal bar eh. Pero malaki na yung improvement niya. Dati kasi, di naman lang siya makasabit. Pakikay talaga kasi yung specialty niya eh, at pagpapacute. Itong next na test naman, parang tinitignan yung mga basics sa gymnastics, no? Wala akong alam sa ganyan pero tingin ko parang fundamentals yata yan ginagawa nila. Mabilis lang din yung natutunan yan actually. Hirap na hirap din siya sa mga yan nung una. Anyway, after ng gymnastics, nagbihis na siya at pumunta naman kami ng Ion Mall para mamalengke ng ulam mamayang gabi. Pagpasok namin, sinalubong agad kami ng free taste ng dragon fruit. Nasarapan daw siya kaya gusto niyang bumili. Ang mahal pa naman yan na wait. After tumikim, iniwan niya agad ako, dumiretso agad siya sa paborito niyang spot. Ano pa nga ba kundi mga sweets at snacks, di ba? Tingnan niyo naman yung mga presyo, guys. Pwede ka nang bumili ng karne. Pero pinagbibigyan ko naman siya basta may limit. Ang kaso, sa sobrang tagal niyang mag-decide, bandang huli pati ako kung ano-ano na rin pinamili ko. Pag may nakikita kasi akong mga products na hindi ko pa natitikman, or yung mga usually wala sa mga normal supermarket, napapabili talaga ako eh. Lalo na yung mga galing sa ibang bansa na di ko ma-imagine kung anong lasa nila. Kaya sa bahay namin kung ano-ano na yung mga stock na instant noodles eh. Ako lang ba? May Ligo sardines pala dito. Ngayon ko lang nakita. Magkano na ba yung isa niyan sa Pinas? Parang laki yata ng tubo nila. Anyway, bumili na rin pala ako ng tortilla pang merienda. At ito nga yung dragon fruit kanina pala. Grabe, balak lang namin bumili ng ulam panghapunan pero kung ano na yung mga nilagay namin sa basket. Bali, kumuha na lang ako ng sushi pala. At bumili na rin ako na itong otoro or fatty tuna. Yung isang hiwa nito guys sa mga resto, 350 na. Mahigit 900 lang naman to kaya pwede na paminsan-minsan. By the way, kasama nga pala namin yung tropa niya at nanay ng tropa niya the entire time, no? Galing din sila sa gymnastics eh. Hindi ko lang kinukuhanan dahil nga sa privacy. Bali, kumain muna sila na itong mga pinamili nilang sweets kanina dito sa may labas. Nagsayawan pa nga sila dyan ng trending na sayo dito sa Japan eh. Pero after nun, umuwi na rin agad kami dahil may mga binili akong sushi. Di na kasi masarap ang sushi pag nainitan, no? Nagka-problema lang nung pagka-uwi namin. Wala yung bag ni Kureha. Nakalimutan niya sa bench kung saan sila kumain kanina. Kung mapapansin nyo, iba na yung bike na dala ko. Paubos na rin kasi yung battery ng electric bike namin eh. Mabuti na lang at nandun pa yung bag. Nasa may pinaka-entrance kasi yun eh. Anyway, pagka-uwi ko, inabutan ko sila na binabanatan na pala nila yung dragon fruit. Grabe nga si Kureha, halos sinolo na niya. Pero ang sarap nga naman kasi, buti na lang nakatanong subo naman ako. Mayat maya naligo na ako at sinamahan ako ni Kureha pumunta ng kombini. Para bilhan ng juice si Ruka. Wala kasing ganang kumain dahil sa lagnat niya eh. Pero pag matamis kahit papano kumakain naman, kaya dinagdagan ko na rin itong ice cream at jelly na may prutas para bumaba naman kahit papano yung temperature niya. Di na pala namin pinaplastic yung mga pinamili namin dahil may bayad yung plastic dito. Nasa batas kasi ng Japan na may bayad yung mga plastic bags, no? Para mabawasan yung plastic waste. Anyway, dahil wala pang masyadong tulog, umidlip na muna ako kasama si Kureha. At di na rin ako nakapag-video pagkatapos. Kaya hanggang dito muna yung episode natin ngayon. Abangan ang mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli. Paalam!